Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. At huwag kalimutan suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitap-tap ng Dilim. Sama-sama nating palakasin ang mundo ng takot. Ako si... Hindi na mahalaga ang pangalan ko. Ang importante, buhay pa ako para ikwento ito. Kahit na hanggang ngayon, bawat pag-uwi ko ng gabi ay parang nagiging pagsusugal kung makakabalik pa ba ako ng ligtas o kung may naghihintay sa akin sa dilim ng kalsada. Madalas akong umuuwi ng alas 12. Security guard ako sa isang maliit na opisina sa Quezon City at kadalasan alas 11 o alas 12 na ng gabi ako nakakauwi. Mahaba ang biyahe pero sanay na ako. Ang hindi ko nakasanayan ay yung mga bagay na hindi dapat nandun sa daan. Noong gabing iyon, pagod na pagod ako. Mainit pa rin kahit 10 oras, pawis na pawis ang likod ko at yung mata ko halos pumikit na habang nasa motor. Walang masyadong dumadaan, konti lang ang ilaw sa highway. Ang tanging maririnig mo lang ay yung tunog ng makina at pag-ikot ng gulong sa aspalto. Habang papalapit ako sa isang madilim na parte ng kalsada, napansin kong may nakatayo sa gilid. Una akala ko poste lang. Pero habang lumalapit ako, dahan-dahan kong nakita na tao pala. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hindi man lang umiikot ang ulo. Bigla akong kinilabutan. Normal lang naman makakita ng tao sa kalsada. Pero iba ito. Ang tindig niya, parang sobrang tuwid. Walang bagsak ng balikat. Walang galaw ng kamay. Para bang estatwa na may mata. Pinilit kong huwag pansinin. Sabi ko sa sarili ko, baka lang may hinihintay. Baka lasing, baka may kaaway, baka kung sino lang. Pero habang lumalapit pa ako, parang mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Para bang alam kong ako ang hinihintay niya. Ang ilaw ng motor ko tumama sa mukha niya. Doon ko nakita ng malinaw. Hindi siya mukhang pulubi, hindi siya mukhang lasing. Malinis ang damit niya. Pero yung tingin, Diyos ko, yung tingin niya, diretso sa akin, hindi kumukurap, hindi tumitingin kahit saan. Para bang mula pa kanina, nakatutok na talaga sa akin. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa batok ko. Hinigpitan ko ang kapit sa manibela. Hindi siya gumalaw kahit dumaan ako sa harapan niya. Pero ramdam ko yung tingin na sumasama habang umaandar ako. Hindi ako tumingin sa side mirror. Wala akong lakas ng loob. Mga ilang metro pa lang ang layo ko. Napansin kong parang bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid, pero ang pakiramdam ko, parang may inaabangan akong hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko yung kaba na hindi normal. Hindi lang kaba na may nakatingin, kundi kaba na parang may mangyayari.
Pinilit kong bilisan ng konti ang andar ng motor. Pero kahit ganon, parang mabagal ang oras. Yung malamig na hangin kanina, biglang nagmukhang nakakasakal. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Habang papalayo ako, parang may narinig akong mahinang yabag. Nasa mismong gitna ng highway. Parang siya, nagpigil ako ng hininga. Hindi ko alam kung nagtatakip lang ako ng isip, kung inaakala ko lang. Pero alam ng katawan ko, hindi normal yung nakita ko. Hindi normal yung tao na yon. At sa mga susunod na gabi, malalaman kong hindi pa iyon ang huli. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako mapakali. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na wala lang yon, hindi maalis sa isip ko yung titig ng lalaking iyon sa gilid ng highway. Kahit nakapikit ako, bumabalik yung itsura niya. Yung tuwid na tindig, yung malamlam, pero nakapako niyang mga mata. Kinabukasan, mas pinilit kong huwag magpuyat. Pero hindi rin maiwasan, trabaho ay trabaho. Pag-uwi ko kinagabihan, pinilit kong huwag isipin yung nangyari. Ngunit habang papalapit ako sa parehong kalsada, unti-unti akong kinabahan. Nasa isip ko pa rin siya. Nandun kaya ulit siya? O baka isang beses lang talaga at sadyang malas lang ako? Habang umaandar, ramdam ko yung bigat ng hangin. Parang may humihila pababa sa dibdib ko. Nang makarating ako sa mismong parte ng kalsada kung saan ko siya nakita, humigpit ang hawak ko sa manibela. Sa gilid ng dilim may anino. Nakapako ulit ang tingin. Hindi ako nagkakamali. Nandun siya. Parehong lugar. Parehong tindig. Parehong lamig na pakiramdam. Mas malinaw ko siyang nakita ngayong gabi. Hindi na lang tuwid ang katawan niya. Bahagyang nakahilig. Parang nakikinig sa tunog ng paglapit ko. At mas ramdam ko na parang ako talaga ang hinihintay niya. Nakatitig pa rin siya. Hindi gumagalaw, hindi umiwas. Diyos ko, hindi man lang siya kumurap kahit saglit. Parang may galit sa mata niya. Hindi yon galit na parang may atraso ka. Kundi galit na parang wala kang karapatan na dumaan sa kalsadang iyon. Tumayo ang balahibo ko. Napatingin ako sa paligid kung may ibang tao. Pero wala. Ako lang, siya lang, at ang madilim na highway. Pinilit kong huwag tumigil. Ayokong makita niyang natakot ako. Pero kahit pinapabilis ko ang motor, ramdam kong bawat ikot ng gulong, sumusunod ang titig niya. At sa gilid ng mata ko, bago ko siya tuluyang nalagpasan, nakita kong gumalaw ang labi niya. Walang tunog, pero malinaw na may binigkas siya. Hindi ko narinig, pero ramdam kong para sa akin iyon. At mula noon, alam kong hindi na ito basta simpleng tao lang na napadaan. Pagdating ko sa bahay, pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Hinalo ng takot at galit ang dibdib ko. Takot sa kanya at galit sa sarili ko na wala man lang akong nagawa kundi umiwas. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Baka guni-guni lang, baka hindi totoo. Pero sa utak ko, malinaw ang itsura niya. At mas malinaw ang titig niya na hindi bibitaw. At alam ko, hindi iyon ang huling gabi na makikita ko siya. Makalipas ang ilang araw, pilit kong iniwasan ang rutang iyon.
Naghanap ako ng mas mahabang daan kahit dagdag 30 minuto pa ang biyahe. Pero isang gabi, dahil sa traffic at pagkadismaya, napilitan akong dumaan ulit sa highway kung saan ko siya nakita. Sa loob-loob ko, baka naman sadyang pagkakataon lang ang lahat. Pero habang papalapit ako sa lugar na iyon, bumigat na naman ang dibdib ko. Tahimik ang paligid. Ang mga poste ng ilaw, kakaunti lang at may mga patay. Ang kalsada, tuyo, pero may amoy na parang bakal at usok na hindi ko maipaliwanag. Ramdam ko ang pawis na dumadaloy sa batok ko, kahit malamig ang hangin. At doon ko siya muling nakita. Nakatayo na naman siya. Eksaktong parehong lugar, parehong posisyon. Naramdaman ko ang kaba na parang gusto kong huminto, bumalik o humarurot na lang. Pero wala akong ibang choice kundi dumiretso. Pinilit kong huwag siya titigan. Pinilit kong huwag pansinin ang tingin niya. Pero sa mismong sandaling nasa harapan ko na siya, bigla siyang gumalaw. Hindi lang basta gumalaw. Tumakbo siya. Diretso sa gitna ng kalsada. Diretso sa mismong harapan ng motor ko. Wala na akong oras para mag-isip. Hinila ko ang manibela pakaliwa, halos mahulog sa gilid ng bangketa. Ang gulong kumaska sa semento, umalingaw-ngaw ang tunog. Narinig ko ang pagtama ng side stand sa aspalto at muntik na akong tumilapon. Putang! Halos isigaw ko, pero puro hangin lang ang lumabas. Yung dibdib ko parang pinipiga ng malamig na kamay. Sa sobrang lapit, sigurado akong tatama ako sa kanya. Pero nang dumiretso ako matapos, ang biglaang pagliko, wala na siya sa harapan ko. Walang katawan, walang tunog ng pagkabangga, walang kahit ano. Halos mawalan ako ng balanse. Nagpreno ako, huminga ng malalim. Pawis na pawis ang mga palad ko habang hawak ang manibela. Lumingon ako sa side mirror, umaasang makikita ko siyang nakahandusay sa lupa. Pero hindi. Nakatayo ulit siya sa gilid ng highway. Ngayon, mas malinaw ko na siyang nakita. May ngiti sa labi niya, hindi yung ngiti ng kaibigan, hindi ngiti ng tao, kundi ngiti ng isang nilalang na nagtatagumpay sa takot ng iba. Napatigil ako pero hindi ko na kayang bumaba. Hindi ko na kayang lumapit. Pinilit kong humarurot palayo kahit nanginginig ang buong katawan ko. Bawat segundo, iniisip ko kung hahabol pa siya. Kung bigla ko na lang siyang makikita sa likod ng motor ko. Pero wala. Hindi siya kumilos. Nakatayo lang siya, nakangiti. At sa sandaling iyon, na-realize ko na hindi aksidente ang lahat. Sinadya niyang ilagay ako sa bingit ng kamatayan. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapagsalita. Nanlalamig ang kamay ko, nanginginig pa rin ang tuhod ko. At sa isip ko, paulit-ulit yung eksena ng kanyang pagtakbo sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang gagawa noon. Pero ang mas nakakatakot, alam ko sa sarili ko na hindi pa siya tapos. Pagkatapos ng gabing muntik akong mamatay, ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang eksena,
Yung bigla ang pagliko ng motor, yung tunog ng gulong sa aspalto, at higit sa lahat, yung ngiti niya. Parang hindi ngiti ng tao. Parang ngiti ng isang bagay na natutuwa, na muntik na akong mawala. Sinubukan kong ikwento sa mga kasamahan ko sa trabaho, pero tinawanan lang nila ako. Baka adik lang yan, sabi ng isa. O baka may sabit sa utak, dagdag pa ng isa. Umiling lang ako, pero sa loob ko alam kong hindi ordinaryo ang lalaking iyon. Lumipas ang 3 gabi bago ako muling naglakbay pauwi ng parehong daan. Pinilit kong maging matapang. Pinilit kong isipin na hindi na siya babalik. Pero ang katawan ko, iba ang sinasabi. Bawat liko ng gulong, bawat ihip ng hangin, nagiging paalala ng takot. Nang dumaan ako sa lugar kung saan siya palaging nakatayo, humigpit ang hawak ko sa manibela. Kinabahan akong muli, parang hinihintay ko ang isang bagay na ayaw kong makita. At kahit anong pilit kong huwag tumingin sa gilid, hindi ko maiwasan. Wala siya doon. Walang tao sa gilid ng kalsada. Napahinga ako ng malalim. Sa wakas, sabi ko sa sarili ko, baka tapos na ang lahat. Pero ilang metro pa lang ang nalalayo ko, napatingin ako sa side mirror. Nandoon siya, nakatayo sa mismong gilid ng highway. Nanlamig ako. Paano siya napunta doon kung dumiretso lang ako at walang tao kanina? Hindi ko maintindihan kung paano siya nakalusot. Nakatingin lang siya sa side mirror. Malinaw ang ngiti niya. At alam kong kahit anong bilis ko, hindi ko siya matatakasan. Pagdating ko sa bahay, hindi ako agad pumasok. Nakatigil lang ako sa labas, nanginginig at pawis na pawis. Pakiramdam ko kasi, baka nasa paligid pa rin siya. At mula ng gabing iyon, nagsimula ang mas masahol na takot. Hindi lang siya tao sa gilid ng kalsada. Ngayon parang kahit saan ako pumunta, nandun siya. At sa bawat pagkakataon, dala niya ang parehong ngiti. Mula noong gabing iyon, halos gabi-gabi akong dinadalaw ng kaba. Kahit wala ako sa highway, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. Minsan habang nasa jeep pa uwi, napapatingin ako sa bintana at parang may nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi ko lang masigurado kung siya. Minsan habang bumibili ng pagkain sa tindahan, sa dulo ng eskinita may lalaking nakaputing t-shirt. Nakatingin lang. Paglingon ko ulit, wala na siya. Sa trabaho, pati mga kasamahan ko napansin na tuliro ako. Pre, parang wala ka sa sarili sabi ng isa. Napangiti lang ako pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Kada gabi, mas tumitindi ang paranoia ko. Yung tunog ng yabag, yung simpleng anino sa dilim, lahat parang siya. At mas lalo akong natatakot dahil kahit saan ako pumunta, dala ko yung imahe ng ngiti niya. Isang gabi, nagpasya akong dumaan ulit sa highway. Gusto kong patunayan na wala na siya, na guni-guni ko lang ang lahat. Pero habang papalapit ako sa lugar na iyon, hindi mapigilan ng katawan ko ang manginig. Hawak ko ng mahigpit ang manibela. Pinakiramdaman ko ang paligid. At doon ko muling nakita ang pamilyar na anino sa gilid ng daan. Nakatayo na naman siya. Walang galaw, walang imik.
Pero ngayong gabi may kakaiba. May hawak siyang bagay. Hindi ko makita ng malinaw, pero sa liwanag ng poste, para siyang may hawak na bakal o tubo. Naramdaman ko agad ang paninikip ng dibdib ko. Habang dumaraan ako, hindi siya gumalaw. Pero nakasunod ang mga mata niya, nakabaon sa akin. At sa gilid ng labi niya, naroon na naman ang ngiti. Halos mawalan ako ng hininga. Ang utak ko nagsisigaw na huwag nang dumaan ulit dito. Pero alam ko, hindi ko siya matatakasan. Dala ko na siya kahit saan. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako pumasok agad. Umupo ako sa motor, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam ko, kahit nasa bahay ako, nasa paligid pa rin siya. At doon ko napagtanto, hindi na ito simpleng panggugulo sa daan. May dahilan kung bakit niya ako pinipili. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko mas papalapit na siya. At baka sa susunod, hindi na lang ngiti ang dala niya. Simula ng gabing nakita ko siyang may hawak na bagay. Tuluyan nang hindi naging normal ang mga gabi ko. Kahit saan ako magpunta, dala ko ang bigat ng kanyang presensya. Sa jeep, sa terminal, minsan sa mismong labas ng bahay namin, laging may pakiramdam na nandoon siya. Nakatitig lang, naghihintay. Isang hating gabi, habang pauwi, pinilit kong dumaan sa ibang ruta. Ayokong makita ulit ang highway. Pero kahit anong iwas ko, pakiramdam ko siya pa rin ang sinusundan ko. Sa bawat kanto, bawat madilim na sulok, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa bahay, diretso akong pumasok. Isinara ko ang pinto at ikinandado ng mahigpit. Umupo ako sa sahig, hawak ang dibdib na parang mabibiyak. Sa labas, tahimik lang ang paligid. Pero sa katahimikan, parang may humahabol na hininga kasabay ng akin. Pinilit kong huwag tumingin sa bintana. Pero sa gilid ng mata ko, may anino. Mabagal, matagal, nakatayo lang. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Takot na takot akong lumabas. Pakiramdam ko, isang maling hakbang lang. Makakaharap ko na siya ng diretsahan. At hindi ko alam kung makakauwi pa ako kapag nangyari iyon. Gusto kong magkwento, gusto kong magsumbong. Pero sino ang maniniwala? Para bang ako lang ang nakakakita sa kanya. Ako lang ang pinili niya. Isang linggo pa ang lumipas. At sa ikapitong gabi, habang nasa loob ako ng bahay, nakaupo sa dilim, narinig ko ang ingay na matagal ko nang kinatatakutan. Mga yabag sa labas ng bahay. Mabagal, mabigat, tapos titigil. Nagpigil ako ng hininga. Nakikinig kong lalapit pa. At doon ko naramdaman may humahawak sa pinto. Dahan-dahang umikot ang seradura kahit nakalock na ito. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na paligid. Parang sinasadya para marinig ko. Napaatras ako, nanginginig, hawak ang sarili kong bibig para hindi mapasigaw. Pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang ingay. Akala ko tapos na. Akala ko lumayo na siya. Pero nang lingunin ko ang bintana, nandoon siya. Nakatayo, nakangiti, nakatitig diretso sa akin.
Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog pagkatapos noon. Hindi ko na alam kung paano ako nagising kinabukasan. Basta't ang malinaw lang. Mula noon, alam kong hindi ko na siya matatakasan. At habang isinusulat ko ito ngayon, nasa labas siya. Nakangiti pa rin. Kung sakaling hindi na ako makabalik para magkwento pa, tandaan ninyo, may mga tao sa dilim na hindi dapat makita. At kapag tumingin sila sa iyo, siguraduhin mong hindi ka titigil sa pagtakbo.